Si Attorney Chel Jokno ang una pong kinatawan ng grupong Akbayan Party List na uupo ngayon sa 20th Congress. Attorney Chel, maganda umaga po. Magandang umaga, Ted, at DJ Chacha at lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, inyo po napakinggan yung dalawang motion ni Ginoong Cayetano. Ano po ngayon ang ibig sabihin po nito, sir? Well, back to basics muna tayo, Ted. Ang konstitusyon kasi ay hindi lang naman papel yan na pwedeng basta-basta ibasura. Ano ang nakalagay sa ating konstitusyon pagdating sa impeachment? Klarong-klaro naman yan. Ang nakalagay sa konstitusyon ay pagdating o na-transmit yung articles of impeachment na merong one-third, at least one-third na pirma ng members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ngayon, yung matagal na dinidiskusyon natin yung ibig sabihin ng forthwith, pero hindi pa natin napapag-usapan yung ano bang ibig sabihin ng trial. Sa aming mga abogado, malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng trial. Ang ibig sabihin ng trial ay yung pagtatanggap ng ebidensya, pag-uupo ng mga testigo, pagbibigay ng mga exhibits sa korte. Wala naman nakalagay kasi sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss o pwedeng i-remand o ibalik ang articles of impeachment. Kaya doon pa lang ay malinaw na hindi ito yung dapat nangyari at ito ay lumalabag sa ating konstitusyon. Yung ginawa ng ating Senado na di ba, 18-5 ang naging boto ay kahit na ganun ang mga numbers na lumabas ay sa tingin ko lang ay talagang lumalabag sa ating konstitusyon. Okay, lumalabag sa saligang batas but until question, ano po? Opo, sa hukuman, ito po ngayon ang kumbaga parliamentary status nito pong articles of impeachment. Opo, ano po ang kahulugan nito ngayon? Gagaya nga po ng sinasabi ng ilan po sa mga hindi po pabor dito, sabi ho nila, this is prematurely invalidating the articles of impeachment and prevent trial from proceeding. Ganun na nga po ang mukhang sitwasyon. Parang kumbaga sa basketball ay nasa kanila na yung bola, ang dapat gawin nila ay i-shoot na nila, ay pinasa pa at ibinalik nga sa House of Representatives. Ngayon, siyempre ang titingnan natin ngayon, anong ang gagawin ng Kamara. Opo, kung ikaw ang Kamara, sir, and uupo naman kayo sa 20th Congress, meron na bang balita po, officially ba, kasama kayo doon sa prosecutors ng House o ano pong latest dito? Hindi pa po ako pwedeng maging official na kasapi ng House Prosecution Panel dahil hindi pa ako nag-assume ng office. That can only happen after I assume on June 30. And we will have to wait until that time. Kaya I cannot really speak officially for the panel as of now. Opo, pero kung kayo po ang Kamara ngayon, kasi nga po sir, ibinabalik sa 19th Congress, di ba, yung articles of impeachment. At ang sinasabi nila, complainants, pwede ba ipaliwanag nyo kung kayo ba'y sumunod sa tama dito? Yan po ang una nating i-resolve muna. Kung kayo po ang Kamara, sasagot po kayo dito, di po, definitely, di po ba? Well, matagal nang sumagot ang House of Representatives dyan. At ang klarong-klaro naman at napakasimple ng nangyari. Meron nag-file ng mga impeachment complaints nung ang ginawa ng House of Representatives ay pinagsama-sama nila para maging matibay yung ilalaman ng articles. At kung ang magandang analogy dyan, kung ang Senate ay ang korte, ang House of Representatives ay kumbaga ay parang Department of Justice o Prosecutor's Office. At syempre, bago magpa-file ang prosecutor sa korte, dapat susuriin muna nila at aayusin nila na maging maayos at matibay yung isasampa nilang kaso. So, yun ang, sa tingin ko, wala namang naging issue talaga dyan. Kaya nagtataka nga kami kung bakit pa ginawa yun. Samantalang, pwede naman ang ginawa ng Senate. O sige, comment na lang kayo pero itutuloy namin ito. Opo. Hindi po ba, para lang din ho klaro, Attorney Chel, di ba settled na po ang jurisprudence dito?
na sa ating pong sa paghahain ng impeachment complaint ng isang laban sa isang impeachable official at ito ay sinuportahan nilagdaan niya ng isang miyembro ng Kamara yung reklamong iyon kailan ho ba maituturing na valid na yung complaint o nagsisimula na yung bilang nung 1-year ban? Hindi po. Ang nakalagay kasi sa desisyon ng Supreme Court ay hindi lang yung filing ng complaint, kundi kung anong naging action ng House of Representatives. So At nanga, in this case, wala naman po naging action ang House of Representatives. hindi ho ba para lang ho natin mailatag, hindi po ba sir no, ang sinasabi nga 'di ba sa dito po sa section 3 under letter number 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. All right, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Ito ho kasi yung kine-question nila Senador Bato de la Rosa na umano'y nilabag ng Kamara, which I think ay pending yata ngayon sa Supreme Court din po sa panig po ng Vice Presidente. Hindi ho ba dito may desisyon ng Supreme Court na kung kailan lamang maituturing na yung pong reklamo ng impeachment na iyan ay mabibilang mo na bilang unang impeachment complaint. Otherwise, kahit na sino may magfa-file para lang ho ma-exempt sa impeachment proceedings ang isang impeachable official. Ay hindi pa po klaro yan, kaya nga nila inakyat sa Supreme Court. At yung isang very telling na punto ay hanggang ngayon, wala pang lumalabas na temporary restraining order o injunction sa Korte Suprema. Kung talagang sa tingin nila meron very gross violation o talagang halatang-halatang may paglabag sa batas, dapat lang ay naglabas na ng temporary restraining order ang Korte. Kaya sa tingin ko, it's mas ang dapat tutukan po natin ay yung anong nangyari nung na-transmit yung articles na merong pirma ng 1/3 ng members ng House at bakit hindi agad-agad itinuloy ang trial. Yung issue po na nababanggit ninyo, kumbaga ay nasa court na yon, pero as far as the Senate is concerned, ay mutin academic na yan dahil naibigay na sa kanila yung mismong articles na sa ilalim ng konstitusyon ay pirmado ng at least 1/3. Yung pwede lang nilang gawin dyan, pagdating ng articles, titingnan nila, sapat ba yung numero ng pirma. Kung kulang, yun lang ang pwedeng sitwasyon na pwedeng ibalik yan sa House of Representatives. Opo. So, ang sabi nga po ni Senator Pimentel kagabi, doon sa kanya pong paglalatag nga ng argumento na sabi nga niya, nagampanan naman ng Kamara dito ang kanilang tungkulin at ang Senado wala ng choice kung hindi gampanan ng tungkulin para simulan nga po yung proseso po ng trial. Yun ang kanya pong sinasabi dito. Pero yung nga, natalo ho sila dito sa kanilang argumento sa pamamagitan po ng 18 votes. 18 votes po ang pabor, no? Dito po sa motion na ito ni Cayetano at 5 lamang silang kumontra. Ang tanong lang po namin ngayon, Attorney Shell, kung pinasasagot ngayon ng Kamara ng Senado na sa katanungan na, kayo ba'y sumunod sa batas dyan? Tama ba ang inyong ginawang proseso para sa paghahain ng articles of impeachment na ito? Kapag ho ba ngayon sumagot definitely ang Kamara at sabihin na, ay oo naman, oo sumunod kami dyan. Yun ho bang sagot na yon ng Kamara kapag hindi nagustuhan ng majority, pagbobotohan na naman nila na tanggapin natin to o hindi? Wala naman na kalagay doon sa naging resolution na gano'n. Basta pinas-certify lang naman nila sa House of Representatives. And given the fact na dalawang separate branches of the Legislative Department ang House at ang Senate, kailangan igagalang nila kung ano man ang maging sagot ng lower house. Opo. Ang sabi din kasi po kagabi ni Senator Coco na dapat pupunta naman sa atin dito bukas ang mga taga-House para nga basahin yung articles of impeachment at tanungin na natin sila dito habang sila ay present. Tama ho ba yun? Yun na nga yung isang issue na nakakapagtaka para sa akin, Ted. Kasi yung unang motion pa lang na final ni Senator De La Rosa,
ang pumasok agad sa isip ko, pwede ba mag-file ng motion ang isang judge? Kasi hindi na po sila Senate as a lawmaking body. Sila ay umuupo bilang impeachment court. Sa court, ang pwede mag-file ng mga ganyan na motion ay yung mga parties, either yung defendant o yung plaintiff. At dapat, syempre, bibigyan ng pagkakataon ang parehong panig na magbigay ng kanilang argumento sa korte. Doon ako nagtataka na hindi naman nangyari yon, hindi man lang nila pinatawag o pinakomment ang either ang prosecution o ang side ng defense. Kaya sabi ko, anong rules ang sinusunod ng Senate pagdating dito sa issue ito? At bakit hindi nila binabalik-balikan yung dapat balikan na yung konstitusyon natin? So, sa inyo pong pagkakaalam, wala sa Senate rules on impeachment at kaakibat na mga mga supplementary rules na pinatutupad nila when needed na pwede silang mag-remand ng articles of impeachment sa Kamara. Yes, sa pagkakaalam ko, nung nabasa ko kahapon yung rules, wala akong nakitang remand, kahit dismiss na nakalagay sa rules. At kahit sabihin natin na Ted na meron nakalagay doon, hindi niya pwedeng palitan o baguhin yung nasa konstitusyon. Yung mga rules na yan, syempre, ay kailangan sang-ayon sa utos ng konstitusyon dahil fundamental law yan, utos ng bayan na magkaroon ng trial. Okay, so dito po sa pangalawang motion na kumbaga kasi nga po kapag ho natin na summarize ito kung tama ang analysis po ng iba ditong mga abogado, no, para bang sinasabi nung judge, no, yung judge binalik sa complainant yung complaint niya para siya tanungin kung maayos ba itong complaint mo and nais mo bang ituloy itong complaint mo. Doon po sa pangalawang motion, tatanungin ang 20th Congress, o ano kayo, gusto nyo bang ituloy itong impeachment na ito o hindi? Anong take nyo ron? Ay, hindi naman, wala naman nga sa ating konstitusyon yan. At ang framework kasi ng konstitusyon ay ganito, Ted, yung pagsasagawa ng articles of impeachment, yung pagsisiyasat nila kung talagang may basehan yan, ay nasa kamayan ng House of Representatives. Pag umaksyon sila, nagbigay sila ng articles sa Senado na meron naman at least one-third na pirma ng mga members ng House, nasa kamay na ng Senado yung paglilitis ng kaso, yung tinatawag na natin na trial. Nang ibig sabihin nun ay tanggapin na ang ebidensya, paupuin na ang mga testigo. At sa tingin ko, yun din ang iniintay ng taong bayan dahil sa mga recent na lumalabas na survey. Ang gusto ng taong bayan ay marinig, ano bang may ebidensya, meron bang sala o meron o wala si Vice President Sara Duterte. Sa mga nangyayari ngayon, parang nakakalimutan natin na ang nililitis nitong impeachment case ay yung pinaka-serious, hindi yung pinakaseryosong mga krimen na maaring magagawa ng isang government official na napakataas sa pwesto. Sa pangyayari pong ito, Attorney Chel, nangangahulugan ho ba dito po sa pangalawang motion nila Ginoong Cayetano et al. Nangangahulugan po kung kanila pong pinasasagot, no, ang 20th Congress, kung kayo ba ay interesado pang ituloy itong articles of impeachment na ito, considering po na ang pag-convene officially po ng 20th Congress ay sa last Monday pa ng July 28 ba yun, 27, nangangahulugan po na between now and July 27, wala na mangyayaring paglilitis. Yun na nga. At sa simula pa lang natin, yun din yung isa namin na kine-question bakit nung umabot na sa Senado yung articles of impeachment, nung December pa yun, di ba, ay hindi nila unang inaksyon noon. Tapos ngayon, ganito pa yung mangyayari. Pero ang isa rin na implication po niyan ay kinikilala ng Senado na pwede mag-carry over from the 19th to the 20th Congress. Yun nga, kinikilala nila kasi tinatanong nila yung 20th Congress. Pero ang punto po dito ngayon, Attorney Shell, is that talagang wala na hong mangyayari maliban doon sa sinasabi nga nila na pinasasagot nila ang Vice Presidente dito sa articles of impeachment na pinababalik naman nila sa Kamara.
Oo, at ang isa lang na narinig ko kagabi ay mag-i-issue nga sila ng summons. Pero mukhang yun lang ang mangyayari in the meantime. Samantalang ang nasa konstitusyon natin ay trial shall proceed forthwith. At yun yung isang bagay na ako bilang isang abogado, bilang isang talagang matagal nang binabantayan ng ating konstitusyon ay nakakabahala at nakakagalit din. Nakakabahala, nakakagalit. Kami ho naman, ako, maliban sa sakit ng ulo, no, sa panonood nga dito at pakikinig sa kanila, ako'y naguguluhan. Can you just educate us, Attorney Shell? Opo. Pinababalik ng Senado sa Kamara yung articles of impeachment para sila tanungin kung kayo ba ay nakasunod sa batas. Pero, sabi po ni Ginoong Escudero, ha? Opo. This does not constitute dismissal. After we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano clarified that the same is true with Senator Judge Villanueva, this is no way a dismissal. We will be issuing summons after this. So, pinabalik mo yung articles of impeachment sa Kamara, papasagutin mo si VP Sara sa articles na iyon na sinoli mo sa Kamara, paano ho natin dapat tangkilikin yun? Hindi kayo nag-iisa, Ted, na naguguluhan. Mukhang lahat nga tayo at pati ang mga senador ay gulong-gulo na. Dahil nga, iniiba nila yung rules at gumagawa sila ng rules habang nakaupo sila bilang impeachment court. Ang dapat sundin ng lahat ng mga senador, unang-una, syempre yung konstitusyon natin. Pangalawa ay yung mismong inapprove nila na Senate rules. Pero wala naman nga doon sa rules yung pag-remand o kung anong gagawin pag na-remand ang kaso, kung anong gagawin ng prosecution panel. Walang-wala talaga yon. Kaya we are, kumbaga sa barko, we are in uncharted territory na hindi dapat nangyari yon. Kung naging klaro lang ang leadership ng Senate at lahat ng mga umuupong senador, ito ang nasa konstitusyon natin, ito ang dapat natin sundin dahil yun ang tungkulin nila bilang mga senador. Opo. Yun ho bang pagpapasagot sa 20th Congress, kung itutuloy nyo ba ito, dapat bang ginagawa ng mga senador yun? O di ba dapat, di ba dapat Kongreso na ang magkukusa na lang yan kung ayaw na nila? Yes, tama yun. Eksaktong solid ang sagot mo din ang statement ninyo, Ted. Kung ano man kung meron talagang balak na i-withdraw, kailangan manggagaling mismo sa House yan. Hindi dapat manggaling sa Senado. Lalong-lalo na yung kanilang na dapat gagawin ay i-trial na ang kaso. Okay, isa pa pong punto. Ang assumption po ng 20th Congress, kayo po ay July 1, actually June 30 after 12 noon, no? Ang inyo pong assumption to office, di po ba? Yes, yes, sir. Okay, opo. Yun ho ba kayo po ba dyan sa magiging miyembro ng 20th Congress? Can you convene without the formalities that will happen sa opening of the first regular session on July 27 or 28? Can you convene kaagad para ho pag-usapan itong bagay na ito ng 20th Congress? I believe we will have to wait until the first session and then the State of the Nation address of the President. Kaya yun din ang nangyayari, imbis na natutuloy agad-agad yung paglilitis nitong impeachment case ay lalo pang tumatagal. So, I mean to clarify po, Attorney Shell, ibig sabihin, by July 1, pwede ho kayong mag-usap-usap na ng mga miyembro ng 20th Congress and agad assume responsibility dito sa mga hinihingi sa inyo ng Senado, and then you can also put pressure on the Senate. O sige, habang wala pa tayong habang hindi pa nagbubukas ang first regular session, mag-trial na tayo. As a collegial body, the House will have to first formally open and discuss this in plenary, if ever. And dapat alalahanin din natin na yung mga magiging opisyal ng 20th Congress ay hindi pa natin malalaman hanggang nagsimula na yung session sa umaga ng July 28. Oo nga, kasi yung pong pag-elect ng mga prosecutors must be on record sa plenary and duly Opo. approved on plenary by the most members ng Kamara. So may technicalidad rito. You cannot just do a resolution
o anuman pong mga pag-uusap-usap na hindi po dumadaan sa plenaryo mismo ho ng Kamara. That's the handicap here. Opo. So again, mangyayari po ngayon kasi sabi nga wala na pong wala na pong impeachment court eh. So mula kagabi, ang susunod po dito ay after na po ng opening ng first regular session ng 20th Congress. Well, meron pang impeachment court ha. Kasi dahil nag-convene na yan during the 19th Congress, kailangan natin i-emphasize itong punto, Ted. Yung pag-upo ng mga senador bilang impeachment court ay talagang kakaiba yan sa pag-upo nila bilang mga mambabatas. Hiwalay na provision yan sa Constitution, yan yung provision ng public accountability. At mismo yung pag-take nila ng oath bilang senator judge, yun lang, that's the only time bilang senador na kinakailangan silang mag-take ng hiwalay na oath. Dahil iba talaga ang function ng isang senator judge. Kaya pati yung laman ng pinanunumpaan nila ay iba doon sa pag-assume nila ng office nila bilang senador na gagawa sila ng batas. Kaya napakahalaga ng function ng pagiging senator judge at hindi ito natatapos pagka natapos ang isang kongreso. Para sa akin, klarong-klaro po yan. Their function is out of lawmaking. It's not even in the same article as the legislative department. And just like any court, kahit mag-iba yung mga miyembro ng korte, Supreme Court, may mag-retire, papalitan ng iba pang justice, tuloy pa rin at nandun pa rin po yung impeachment court. Opo. Meron nga pa nga pong impeachment court, meron po silang gagawin sigurong mga administratibong function gaya ng pagpapasagot kay VP Sara. But definitely po, yun nga, no? Yung trial na hinihintay natin hindi mangyayari. Wala pong presentation na po ng mga testigo o anumang ebidensya at sagot ng mga inaakusahan sa ngayon. Ganun nga po. And yet, kung titingnan natin yung kasaysayan natin sa impeachment, halimbawa yung kay Chief Justice Corona, agad-agad yon. Basta meron na tayo mga ilang cases na agad-agad na nagawa na yung trial at kaya naman actually gawin itong 19th Congress kung nagsimula lang sila nung na-transmit yung articles nung December. Opo. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha. Yes po, Attorney Shell, good morning po. Attorney, doon po sa botohan na nangyari kagabi, 18-5, 5 nga lang po ang hindi pabor dito sa naging motion na i-remand pabalik po dyan sa House of Representatives itong impeachment ni VP Sara Duterte. Ito po ba yung numerong inaasahan ninyo? Kasi bago nangyari yan, bago po yung botohan, karamihan sa mga senador natin, tahimik lang, walang malinaw na posisyon sa isyong ito. Pero pagdating ng botohan, nagulat po yung marami na, 18-5, ang layo yata nung bilang. Maraming pumabor sa motion ng mga kaalyado po na senador ni Duterte. Ano po ang tingin nyo dito? Hindi namin na-expect nga. Nagulat din kami na mula sa motion to dismiss ay biglang dumiko at naging motion to remand. Kaya hindi rin namin na-expect tinignan kung sino ba talaga yung mga boboto pabor o hindi. At para sa akin, yung habang pinanonood ko yung proceedings kagabi, sabi ko, talagang nagustuhan ko yung nabanggit halimbawa ng mga senador na hindi pumayag doon sa motion, na sandali lang, may konstitusyon tayo, yun ang dapat susundin natin, utos ng bayan yan. At bakit nasa atin na yung bola, bakit natin ipapasa pa samantalang ang utos talaga ay gawin na natin, ilitis na natin itong kaso. Iniintay natin lahat yung ebidensya at para bagang na bakit iniiwasan nila yung hindi lang yung utos ng konstitusyon, kundi yung iniintay ng sambayan ng Pilipino. Oo. Ano pong implication no nangyaring botohan kagabi? Kung sakali man po na matuloy man itong paglilitis kay VP Sara Duterte, ano po ang sa tingin niyo po ay magiging epekto nito sa public trust po ng tao sa constitutional process po natin dito sa bansa? Ay tingin ko parang nawawalan na ng pasyensya ang mga mamamayan dahil sa mga nakikita ko at na hindi lang sa survey pero sa pakikipag-usap ko rin sa mga ordinaryong mga Pilipino ay ang sabi nila, bakit ganun? Akala namin ay
trial na. Dahil nandun na, nasa Senado na yung articles of impeachment. Bakit ang dami pang mga pinagsasabi na ganito, na ganyan? Eh, nasaan na yung ebidensya? Gusto rin namin maghusga. Dahil ultimo naman sa isang impeachment case, public trial po yan, napapanood ng lahat ng Pilipino, ay lahat tayo ay magiging judge din at makikita natin mismo yung ebidensya at masasabi din natin kung malakas ba ito o hindi. Attorney Shell, ano ang inyong reaksyon sa sinasabi ng iba na ito ay practically a de facto dismissal? Well, mismo sabi ni Senator Cheese, di ba, at ng iba, hindi naman daw. At kung ganun man ang magiging resulta, ay talagang ang masasabi ko dyan, it is a very, very clear violation of the Constitution. Talagang kitang-kita natin, halatang-halata na ito ay paglabag sa ating konstitusyon. But now, this will be a precedent, ibig sabihin. Well, they have to remember that the power of voting lies in the hands of every citizen. At lahat naman tayo, kung hindi natin nagustuhan yung nangyari sa Senado, ay nasa sa atin yan sa darating na halalan kung iboboto pa natin yung mga nandoon nung ito'y niremand ng Senado ang impeachment case at yung bumoto na pabor doon sa pagbabalik sa House of Representatives. Alright, sige po. Salamat na marami, Attorney Shell. Kami po aantabay gaya po ninyo sa kahinatnan po nitong mga pangyayari kagabi. At ito nga pong sitwasyon natin ngayon sa impeachment, ano ba tawag ngayon? Impeachment court pa lang kasi wala pang trial. Impeachment process na dapat nga po'y umuusad na. Salamat, Attorney Shell. Thank you, Ted and DJ Chacha. My pleasure.